May pera ang gobyerno. May pera ang gobyerno. Nakukurap lang, pero may pera ang gobyerno. Kaya yung pera na yan, sagrado yan para sa akin. It does not belong to anybody's pocket. It will not make anybody of us here rich. None of that. Ang kami trabaho lang. Yan ang pinili namin. Ganun ang mangyayari. Tapos, sabi ko, wala tayong ibang public interest. Filipino people. Period tayo dyan. Diyan tayo magpakamatay. Not every Filipino is given a chance to be a cabinet member or to be president. It would be an honor to die for you. Maraming salamat. Ilan lang ang maging presidente na Pilipino. Are you extremely or inordinately proud to be president? Tell you, I do not need the position at this time of my life. Tanda. So, dito lang. Huwag na yung martial law na declare martial law. Dito lang umiikot. And my oath of office says, I must preserve the Filipino people. Hanggang dyan lang ako. Di na ako magtagal. I'm going home. I am a president seeking peace for my country. Noong na-presidente ako, inuna ko na ang komunista. Sabi ko, we have been fighting for 45 years. Do you mean to say that you want another 45 years of fighting? Magkasama kami, left po ako, sa left ako. Hindi ako kandidato sa mga oligar pati mayan. Left talaga. Kaya kami nakakaintindihan. Kaya kita mo yung overtures ko, pumayag sila. Nag-uusap na tayo. Wala nang gera ngayon sa ating bayan, NPA versus government. I promise 3 fundamental issues sa ating bayan. One is graft and corruption. Ang analogy ko dyan is parang aeroplano tayo na nandyan sa runway, bumubuelo na. Pero all these years, hanggang runway lang tayo, talagang hindi tayo naka-take off. And one of the things that I blame for this entire whatever, Filipino thing lot, is because of corruption. Has really pulled down the country considerably. Second ho, ang I promised you, itong drugs, kasi mabigat na problema sa bayan. Ang third, criminality. So, mag-umpisa ako sa graft and corruption. Hindi ako nagbubula tapos ng eleksyon. Hindi na ako makatakbo uli. Sabi ko sa kanila, wag ninyong galawin yung maliliit na tao. Kasi yung maliliit na tao, yun yung nangailangan ng gobyerno. These are the guys who need the help or government just to be there. Yung mga mayayaman, hindi na kailangan yan. Pwede na ninyong nakawan. Sabi ko, pwede na ninyong kulapin. Huwag yung maliliit.